Hello guys, my name is Arthur Parks and welcome to my channel. For today's video, pag-uusapan natin paano nga ba ako naging ER nurse dito sa US. So, enjoy my video. So right now, I'm here in Kokomo, Indiana, and luckily, nakakuha ako ng trabaho sa isa sa malalaking hospital dito as an emergency room nurse. Given na wala akong experience nursing-wise, kasi I graduated 2006 in the Philippines sa Our Lady of Fatima University, that's October, and then I took the board exam December, and I practiced for like a little over 6 or 7 months as an ICU nurse. But from 2007 to 2008, 19 technically, wala ako any nursing related experience. Hindi ako nagbasa ng libro. I don't know. Nakalimutan ko na kung paano yung even the basic skills. Like, pagkuha ng IV, hindi ko na alam kung ano ang normal temperature, heart rate, pulse rate, and also talagang nag-start ako na parang wala akong alam ulit. So, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng trabaho as an emergency room nurse, kung ano yung mga pinagdaanan ko, and yun, just a basic update, life update for you guys. So it all started 2018 nung in-invite ako ng tatay ko na bumisita dito sa Kokomo, Indiana. So nakuha ko na yung US passport ko and all. I actually made another video for that, so panoorin nyo. And nung pagdating ko dito, nakakita kaagad ako ng opportunity na, since nurse naman ako sa Pilipinas, I'm a registered nurse in the Philippines, why don't I practice my profession here? Pero yun nga, medyo kinabahan ako dahil it's a profession na hindi ko talaga pinractice sa Pilipinas. Hindi ko alam kung kaya ko pang makuha ulit yung mga skills. At hindi ko alam kung merong mag-hire sa akin dito given na wala nga ako kahit anong nursing experience at all. So, pagbalik ko, that was around July of 2018. Sinigurado ko kaagad na maayos ko yung NCLEX. So I did my research and nalaman ko na ang pinakamabilis na state na mag-approve is state of Illinois at hindi ganun karaming requirements nila for NCLEX. So pagbalik ko ng Pilipinas, yun kaagad yung inayos ko and lumapit ako sa NAIAC. Their agency sila na nagtutulong na mag-process ng NCLEX papers because at that time, I'm still working for American Express in the Philippines. So nagtatrabaho ako and at the same time, inayos ko yung papers ko para pagbalik ko dito sa US, at least makakapag-practice ako sa nurse. Ang naging fear ko kasi noon is pag pumunta ako dito na hindi ako nurse, I don't know, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Babalik ba ako sa call center industry? And hindi naman kasi ganun karami yung call center dito unlike sa Pilipinas. So for me, the most like practical and pinaka-wise decision is for me to go back to my nursing career kasi licensed nurse naman ako sa Philippines. So yun nga, naipasa ko yung NCLEX and then pumunta ako dito sa Indiana April of 2019. So pagpunta ko ng Indiana, ang license ko ay nasa state of Illinois. So medyo hindi practical kung dito ako sa, although parang 3 hours away lang naman ng Illinois from Indiana. So hindi ganun kalayo. Pero at least, I don't want to risk yung ganun kalayong biyahe para lang sa trabaho. So what I did, in-endorse ko yung license ko from Illinois going to Indiana and it took me around 4 weeks para i-approve nila. Hindi naman ganun kahirap yung naging process. All you need to do is to go to nurses and then i-forward nyo lang yung license nyo technically sa state of Indiana, Board of Nursing ng Indiana, tapos kailangan nyo lang ng fingerprint and kailangan nyo lang magbayad and that's it. Tapos bibigyan na nila kayo ng letter about your nursing license. So yun nga, nung nakakuha na ako kasi hindi ka pwedeng technically hindi ka pwedeng mag-apply as a nurse nang wala kang nursing license, right? So, kinailangan ko munang antayin yung nursing license ko bago ako makapag-apply ng trabaho here in Kokomo. Ang pinaka naging target ko talaga nun, sabi ko kapag babalik ako sa pagiging nurse, gusto ko maging ER nurse. Yun talaga yung ifinocus ko na magiging trabaho ko. So, alam ko kagad na ang gusto ko maging trabaho is emergency room nurse. Parang
yun yung nakikita ko kasi even before nung pagka-graduate ko ng nursing, na gusto kong maging ER nurse. And I think this is the perfect opportunity for me to do that. Alam ko na kung ano yung gusto ko. Alam ko na sa ER, dun ako matututo ng sobrang daming skills. And ang naging takot ko lang nun is makakahanap ba ako ng trabaho as ER nurse? Because most of the special areas here in the US, they are requiring at least 2 years experience. Job opening sa isa sa malalaking hospital dito sa Kokomo, Indiana as an ER nurse. And the good thing is, wala silang requirement na 1 taon or 2 taon. So, sabi ko, yeah, I'll just go ahead and try my luck. Submitted my resume, and within 3 hours, may tumawag kagad sa akin ng recruiters. So, nakita nila yung resume ko, tapos in-invite nila ako na pumunta mismo dun sa emergency room for an interview. So dito ang nangyayari is, i-invite ka nila for an interview, pero at the same time, you'll go ahead and do shadowing just for you to have an idea kung ano yung nangyayari sa floor. And dito mo rin mag-gauge kung masasaya ba yung mga nurses na nagtatrabaho doon, kung gaano ka busy and kung gaano ka crazy yung unit mismo. And then after, magkakaroon kayo ng interview, formal interview with your manager. So, yung nangyari sa akin is, it's 1 hour na inassign nila ako sa isang nurse. So, parang sumusunod lang ako dun sa nurse. Tapos, nakikita ko lang kung ano yung mga ginagawa nila, konting chit-chat. And, nagustuhan ko dahil it's really a busy ER. Parang ang daming pasyenteng pumapasok. Pero, alam mo na magagaling yung mga nagtatrabahong nurse doon. And, mukha naman silang masaya. So, nung nangyari yung interview, naging sobrang light lang yung interview. And, I guess ang mapapayo ko sa inyo guys during an interview, always find a connection between you and the manager. So, ang alam ko, Pilipino kahit nasa, ang mga Pilipino, halos nasa lahat ng ospital yan, meron ni isang Pilipino. So, yun kaagad yung ginawa kong connection na I was born and raised in the Philippines. I am a Filipino, half Filipino, and my father is the American who lives here in Kokomo. So, nun pa lang, yung manager ko sinabi niya kaagad, yung asawa ng kapatid niya is sa Filipina. So, ganun kagad yung nagkaroon kami ng connection about the food, about culture-wise, kung gaano kasaya yung mga Pilipino, kung gaano kagusto nila yung mga Filipino nurses kasi nga yung mga masisipag magtrabaho, they're caring and all. So, doon pa lang nagkaroon na kagad ako ng advantage kasi nga, na-establish ko na yung connection. At the same time, hindi na ako natakot. Alam ko na kahit wala akong nursing experience, skills can be learned, pero kaya kong back-upan yun ng work ethics dahil nagtrabaho naman ako sa American Express for like 10 years. And I know na kung paano makipaghalubilo sa tao, kung paano maglaro dun sa work politics, work ethics, and all. So, yun yung mga bagay na highlight ko during interview na sinabi ko na I know that I graduated 2006. I don't have any nursing experience, but here are my work ethics and this is what I can offer. Parang ganun na leadership-wise, yun nga yung naging trainer ako for American Express, na ganito yung naging resulta yung employment ko with American Express na na-promote ako and such and such. So dun ko I think na-impress yung manager ko na yun nga, kahit na sabihin natin na wala akong ganong experience, pero nakikita nila ako on a manager perspective na napagkakatiwalaan nila ako sa job and alam nila na willing akong matuto. So, yun, tinanggap ko yung experience at tinanggap nila ako dun sa hospital. And the good thing is, binigyan nila ako ng opportunity to do the orientation. Meron kasi silang ganun dito na hindi lang yung regular orientation but it's a new grad residency program. So parang meron muna kaming ginawa na 1 month na parang classroom setup. So aaralin niyo lahat yung mga skills, basic skills and all. Tapos pag nagtrabaho kayo sa hospital, meron kaagad kayo naka-partner na isang senior nurse. So susundan nyo lang yung ginagawa ng nurse. Parang technically yung lisensya na yung nakasalalay sa inyo. Pero syempre, tinitrain din kayo, binibigyan din kayo ng pasyente. Pero hindi yung mga ganong ka-critical yung binibigay sa inyo. Especially sa emergency room, you don't know kung ano yung papasok dyan sa
sa hospital niyo. So, medyo crazy at first. So, right now, it's my second month working after the residency program. So, I'm wearing my big pants on. Sabi nga nila, parang nakakapaggawa na ako ng sarili kong desisyon. Although, ang ganda naman kasi sa ER, hindi ka talaga nag-iisa. Parating nandyan sila, backup ang kanila, teamwork and all. So, I guess, sa mga next video ko guys, I'll go ahead and give you an update kung ano ba yung mga naranasan ko sa emergency room, kung ano yung mga naging takot ko, kung nasaan ba ako sa journey ko as a nurse here in the USA. So I hope guys na-enjoy nyo yung video. Please give a thumbs up, subscribe, and watch out for my next videos. Thank you!